We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 190. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled 12 Timeless Principles of Grace, Part 9. One principle at a time. We discuss the principle, and then we apply it in our everyday life. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Heavenly Father, we are so very thankful for this beautiful day. Thank you so much for how you have guided us today. Thank you so much for the wonderful praise and worship. Thank you so much for these beautiful people. Thank you so very much that you have found us in your house today to honor you, to worship you, and to receive your word. As we always do, and even as we always pray, everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. We already discussed the first 8 timeless principles of grace. Today, we're going to add one more principle. But of course, before we do that, we're going to refresh our minds with the first 8 timeless principles we already talked about. Then after that, we're going to proceed right away in principle number 9. You can see this on your screen. Timeless principles of grace. Number 1, rest in Christ's finished work. Number 2, live from your true identity in Christ. Number 3, align every decision with grace. Number 4, allow grace to guide your ambitions. Timeless principles of grace. Number 5, be generous the grace way. Number 6, speak grace-filled words. Number 7, keep the fellowship of grace. Number 8, forgive freely with grace. Today, we're going to talk about timeless principle of grace. Number 9. Number 9, walk in the spirit of grace. The Bible teaches that the Spirit of grace refers to the Holy Spirit, the third person of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Holy Spirit is called the Spirit of grace in Hebrews chapter 10, verse 29. I hope and I wish that I had even more time to discuss that with you today. But of course, I don't have enough time to do that. So, if you want to know more about the Holy Spirit as the Spirit of grace, please read my ebook entitled The Spirit of Grace, a grace-based study on the person of the Holy Spirit. Today, we're going to talk about principle number 9, walking in the Spirit of grace. The first question we need to ask is this: what does it mean to walk in the Spirit of grace? To walk in the Spirit of grace is to live each day empowered by the Holy Spirit, applying God's grace instead of legalism. There is a clear contrast between grace and legalism. And if you intend to walk in the Spirit of grace, you must learn to walk
in the spirit of grace and not in legalism. 2 Corinthians chapter 3 verse 17, the Apostle Paul writes, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Mayroong kalayaan kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay Espiritu ng biyaya. Kung nasaan ang Espiritu ng biyaya, mayroong kalayaan. Tandaan, wala pong kalayaan sa legalismo, mapang-alipin, mapagbanta, mapanakot. Ang legalismo ay hindi naayon sa biyaya. Legalism enslaves by demanding performance to earn God's favor, while freedom in Christ rests in His finished work. Legalism says, do more to be accepted. But grace declares, you are accepted. Now, you are free to do more. Kailangan nating maging maingat, mga kabiyaya. Dahil isa sa maling akala at maling paniniwala ng marami tungkol sa biyaya ay di umano, kapag nasa biyaya, wala nang gagawin. Maling-mali po iyon. Nothing could be further from the truth. In fact, under grace, you can do even more. Not out of legalism, but out of freedom. It is the grace of God that works in us and through us. 1 Corinthians 15:10, the Apostle Paul writes, "But by the grace of God I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me." Gumagana, gumagawa, at aktibong kumikilos ang biyaya ng Diyos sa atin at sa pamamagitan po natin. Sa makatwid, ang hinala at ang maling bintang ng mga taong hindi naniniwala sa mensahe ng biyaya na di umano, kapag nasa biyaya ay tamad, walang gagawin, ay mali. Kabaliktaran nga po, kapag nasa biyaya ka, mas marami kang magagawa. Dahil hindi na ikaw ang gumagawa ay ang biyaya ng Diyos na nasa iyo, at sa pamagitan mo, ang biyaya ay gumagawa. Can you shout amen? Amen. Today, I want to highlight the clear contrast between grace and legalism in various aspects of Christian life. Ipapakita ko po sa inyo in a little while sa screen, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito, ang maliwanag na pagkakaiba ng biyaya laban sa legalismo, upang makita po natin na mas mainam ang biyaya ng Diyos. Number 1, legalism says, I have to pray to get right with God. Whereas, grace says, I love to pray because I am already right with God. Nakita niyo po yung contrast ng I have to versus I love to. Napakahalaga na makita niyo po ang pagkakaiba ng dalawa. Dahil isa sa mga maanghang na bintang laban sa mga naniniwala sa biyaya, di umano, na tayong nasa biyaya ay hindi na nananalangin. Mali po yun. Nananalangin po tayo, danga lang hindi na po sa kwadradong kaisipan ng legalismo. Tayo'y nananalangin hindi para maging ayos sa harap ng Diyos.
inayos muna tayo ng biyaya ng Diyos. Ngayon, gustong-gusto na nating manalangin dahil ayos na tayo sa harap ng Diyos. Can you say amen? Give Him praise. Praise God. Grace transforms prayer from a duty into a delight. Legalism strives for acceptance, but grace starts with acceptance. We don't pray to earn God's favor. We pray because we already have God's favor in us. If you believe that, shout amen. Palakpakan muna si Lord. Hallelujah! Come on, give Him praise. Praise God. Grace is simply beautiful. Can you say amen? Amen? Prayer is not a requirement to be right with God. It is a joyful response to the righteousness we already have in Christ. Remember, tayo naging matuwid sa harap ng Diyos, hindi dahil sa panalangin, hindi dahil sa paulit-ulit na panalangin, hindi dahil sa mahabang panalangin. Naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil si Kristo ang ating naging katuwiran. Can you say amen? Amen. He who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:17. Keep in mind that what made us right with God is not your prayer, but Christ and His finished work. Colossians chapter 1 verse 22, the Apostle Paul writes, "But now He has reconciled you by Christ's physical body through death, to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation." Can you say amen? Amen. Number 2, legalism says, I have to read my Bible to prove I'm faithful. While grace says, I enjoy reading God's Word as it reveals His love and grace to me. Nakita niyo po ang contrast. I have to read. I enjoy reading. Magkaiba po ba o hindi naman? Ulitin ko, magkaiba po ba o parehas lang? Konti lang ba ang pagkakaiba o malaki ang pagkakaiba? Sobrang laki. Ang pagkakaiba ay sa pagitan ng dilim at liwanag, langit at lupa, tama at mali. Grace turns reading the Bible from an obligation into a joy. Legalism demands proof of faithfulness, but grace invites us to delight in God's Word. Mga kapatid, anuman ang pagsisikap at gusto mong gawin, hiwalay kay Kristo, hindi po papasa sa pamantayan ng Diyos. Tayo po'y nakapasa sa pamantayan ng Diyos dahil lang kay Kristo. Ang tawag dito, grasya. At kapag hiwalay kay Kristo, ang tawag dito, disgrasya. Kapag na kay Kristo, mayroong grasya. Palakpakan natin ang Panginoon. We don't read to earn His approval. We read because we are already loved, accepted, and approved in Christ. Psalms 119, verse 103. The psalmist writes, "How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth."
Ganyan ang panlasa ng mga taong nasa biyaya. Ramdam niya ang tamis ng salita ng Diyos. Jeremiah 15:16, when your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, O Lord God Almighty. Ang damdamin ng propetang Jeremias ay mayroong kagalakan at mayroong kasiyahan patungkol sa salita ng Diyos. Kung ganito ang damdamin ng propeta na nabuhay sa lumang kasunduan, anong damdamin mayroon tayo? Dapat tayong nabubuhay sa mas mainam na kasunduan. Laging tandaan, ang lumang kasunduan ay ang kasunduan ng Diyos sa tao. Bagaman alam ng Diyos na hindi matutupad ng tao ang kanyang parte sa bagsak niyang kalagayan, kaya inintroduce ng Diyos ang sacrificial system na sa tuwing mabibigo ang tao, kailangan niya maghandog ng dugo sa ibabaw ng dambana para matakpan ang kabiguan ng tao. Sa bagong kasunduan, ang kausap ng Diyos ay hindi na ang tao. Ang kausap ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang nasa kanyang anak ay pinatawad na sa lahat ng kasalanan, pinagpala, pinaburan at may mainam na buhay. Shout amen. At dapat ang damdamin po natin patungkol sa salita ng Diyos ay hindi mula sa legalismo na parang napipilitan tayong magbasa, kinakaladkad ang sarili, at parang kailangan nating may patunayan sa Diyos. Mahaba na ang nabasa ko, marami na ang nabasa ko, para masabi man lang ako'y matapat. At ang laking sakit ng loob na pag nalaman mo, mayroon palang taong mas matapat sa iyo dahil mas marami ang nabasa, mas mahaba ang nabasa. At sa halip na ma-enjoy mo ang pagbabasa, naging isang mabigat na pamatok na parang napipilitan ka na lang para mayroong patunayan. Maling-mali ang ganitong kaisipan sa ilalim ng legalismo. Hayaan niyo pong sabihin ko sa inyo sa araw na ito, sa biyaya ng Diyos, mayroong kalayaan. There is freedom in the grace of God. You are free to enjoy reading the Word of God. Can you say amen? Amen. Number 3. Legalism says, I must go to church or God will be displeased and will punish me. Whereas, grace says, I want to go to church to enjoy fellowship with my brethren in Christ. I want to go to church. Yun ang sabi ng grasya. Ang sabi ng legalismo, I must go to church. May pagkakaiba po ba o wala? Mayroon. Maliit lang ba ang pagkakaiba o malaki? Napakalaki ng pagkakaiba. Kahit bulag, makikita ang pagkakaiba. Kitang-kita. Malaki ang pagkakaiba. Sa biyaya may kalayaan. Sa biyaya mayroong kalayaang gawin ang gusto mong gawin. At sigurado ako, pag nasa biyaya ka, gusto mong pumunta sa bahay-sambahan at sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Shout amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise.
Everybody shout, I want to go to church. I love to go to church. Hindi ka pumupunta sa simbahan dahil natatakot ka na ikaw ay parusahan ng Diyos. Di yata di nila naintindihan ang tinapos na gawa ni Kristo. Sa krus ng Kalbaryo, kinuha ng duguang katawan ni Kristo ang lahat ng parusa ng ating kasalanan. Pinatawad na tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang at pagkakamali. Shout Amen! Sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, natanggap natin ang masaganang biyaya ng Diyos. Tayo napatawad at naging matuwid sa harap ng Diyos. At dahil ito na ang ating tunay na kalagayan, sigurado ako, gustong-gusto mong pumunta sa bahay-sambahan at sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Ganyan po ba ang inyong damdamin? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Jesus. Grace transforms our motivation. Legalism sees church as an obligation to avoid punishment. But grace sees it as an opportunity to enjoy fellowship with the believers. We love being in His presence with His people. Grace makes worship a joyful response, not a duty. Mga kapatid, kapag natanggap mo na ang masaganang biyaya ng Diyos, lumalagpas ka na sa linya ng duty into something that you enjoy doing it. Mga kapatid, pwedeng gawin ang isang bagay dahil trabaho mo. Pero pwede mo rin gawin ang isang bagay bagaman trabaho mo ay nai-enjoy kang gawin ang trabaho mo. Naiintindihan niyo po ba ibig kong sabihin? You pass the line. Psalms 84 verse 10. The psalmist says, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Psalms 122 verse 1. Further, the psalmist writes, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Sa wikang Pilipino, ako'y nagalak nang sabihin sa akin, tayo'y pumaroon sa bahay ng Panginoon. Ganyan po ba ang inyong damdamin? Kapag natanggap mo ng masaganang biyaya ng Diyos, mayroong kagalakan, mayroong padyak sa iyong paa na pumunta sa bahay-sambahan, makasama ang mga kabiyaya para sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hebrews 10:25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Ang pagpunta sa bahay ng Panginoon ay tinawag pong habit. In the habit of doing. Why? Habit is something you do repeatedly, joyfully, and enjoyingly. Kaya nga, it becomes a habit. Kapag naging habit mo na ang pumunta sa gym, you just look forward for that day. You want to be there. And you enjoy doing all the rhythms and all the cycles. Why?
because it is part of your system. Ganon din po sa spiritual habit. Kapag naging habit mo na ang pumunta sa bahay ng Panginoon, piniflex mo ang schedule mo not to miss it. Natutulog ka ng maaga para magising ka ng maaga to prepare your body to go to church and worship the Lord in spirit and in truth. Can you say amen? Amen. Number 4. Legalism says, I have to give so that the Lord will bless me. Whereas grace says, I love to give because I'm already blessed by the Lord. May pagkakaiba po ba o wala? Napakalaki ng pagkakaiba. Sa legalismo, ginagawa mong paluwagan ng Diyos. Bigay ka ng bigay ka ng bigay ka ng bigay ka ng bigay. Dahil isang araw umaasa ka na ikaw ang tatanggap naman. Kaya kapag nababalam ang pagtanggap, nadidelay ang mga pagpapala, nadidelay ang bonus, nagrereklamo ka at sinisita mo ang Diyos. Ang sabi mo, God, ang dami ko nang nabigay ha. Parang wala ka pang binibigay ha. Tila naging makakalimutin ka na kaya ka nakapagbigay dahil siyang unang nagbigay sa iyo. Pinagpala ka muna ng Panginoon sa lahat ng pagpapala. Ang magandang trabaho, ang malaking kita, ang magandang takbo ng iyong negosyo, lahat ito'y pagpapala at pabor ng Diyos. Nginitian ka ng langit. Kaya mas maganda ang takbo ng hanap buhay mo kumpara sa iba. Ngumiti sa iyo ang langit, kaya maganda ang promotion mo kumpara sa iba. Sapagkat anak ka ng Diyos. Can you say amen? Amen. Grace transforms giving into an expression of gratitude. Legalism makes giving a transaction to earn blessings. But grace make it a joyful response to the blessings we've already received in Christ. Are you in Christ? Amen. Kung ikaw ay na kay Kristo, katulad ka ng timba na nakatapat sa gripo, bukas ang gripo at dumadaloy ang pagpapala ng Diyos, wala kang magagawa kundi mapuno ng kanyang pagpapala. At ang iyong pagbibigay ay hindi transaksiones na maobliga ang Diyos na ikaw ay pagpalain. Ang iyong pagbibigay ay response dahil ikaw ang unang binigyan, ikaw ang unang minahal, ikaw ang unang pinagpala. Can you say amen? Amen. We don't give to be blessed. We give because we are already richly blessed by the Lord. Can you say amen? Amen. Giving becomes a celebration of His goodness, not an obligation. May nagtanong sa akin minsan, Bishop, pupunta pa rin ba ako sa langit kahit hindi ako mag-offering, kahit hindi ako magbigay? Ang sabi ko, oo naman, pupunta ka pa rin sa langit. In fact, mabilis kang pupunta sa langit. Ang iyong pagbibigay ay walang kaugnayan sa iyong kaligtasan. Ephesians chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Can you say amen? 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to bless you abundantly
abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Can you say amen? Ang iyong pagbibigay ay response sa biyaya ng Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat. At dahil nasa iyo na ang pagpapala ng Diyos, you are now well and able to give and even do good works through your faithful giving. Number 5. Legalism says, I must share the gospel, for God holds me accountable for unbelievers' blood. While grace says, I want to share the gospel because it is the power of God to save unbelievers. Sa legalismo, mayroong pananakot. Sasabihin ng mga pastor o ng obispo na pag hindi ka nag-evangelize, pag hindi ka nag-share ng gospel, sisingilin ng Diyos sa iyo ang dugo ng mga di mananampalataya. Narinig niyo na po bang sinabi yan ng dati niyong pastor? Madalas sinasabi ng mga obispo, mananagot ka sa dugo ng tatay mo, ng nanay mo, ng mga kapatid mo, ng mga kaibigan mo na hindi mo nasharean ng gospel at sila'y namatay at hindi sila nakakilala kay Lord. Lagot ka kay Lord. Mga kapatid, maling-mali ang ganyang uri ng mga pahayag sa himig ng pananakot ay hindi umaayon sa bagong kasunduan. Sa biyaya, ang magandang balita na iyong natanggap, gustong-gusto mong ibahagi sa iba. Sobrang ganda na hindi mo maitago sa iyong sarili. Sobrang ganda na gusto mong ibahagi sa buong mundo ang mabuting balita ng kaligtasan tungkol sa biyaya ng Diyos. So good. So very good. Alam nyo, kapag may magandang balita, hindi mo maitago. Kitang-kita yan sa inyo. Pag nakakain kayo ng masarap, pinopost nyo. Pag nakakuha kayo ng magandang mga bagay-bagay, bagong bahay, bagong sasakyan, bagong kagamitan, pinopost nyo. Kapag kayo ay nakapunta sa isang magandang lugar, pinopost nyo. Bakit? Sapagkat sobrang ganda ng iyong karanasan, hindi mo gustong solohin. Gusto mong ipaalam sa mundo, ang ganda ng lugar na ito. Ang ganda ng gamit na ito. Ang ganda ng mga bagay-bagay na ito. Ang sarap ng pagkain na ito. Why? Why are you doing that? You are telling the world kung ano ang iyong naging karanasan. Mga kapatid, kung yan ay totoo sa mga material na bagay, totoong-totoo yan sa spiritual na katotohanan kay Kristo. Tayo'y ginawa ng Diyos ng pinakamagandang bagay. Kaya gusto mo ikwento sa mundo, pinatawad na ako ng Panginoon, pinagpala na ako ng Panginoon, pinaburan ako ng Panginoon, natanggap ko ang biyaya ng Diyos. You want to share the gospel. You just love to share the gospel. Grace changes our motivation for sharing the gospel. Legalism sees evangelism as an obligation to avoid punishment. But grace sees it as a joyful privilege to share the life-changing power of God. We don't share the gospel out of fear of responsibility.
We share it because we love seeing lives transformed by God's saving power. Grace empowers us to share, not out of duty, but out of love for others. Mahal mo ang mga tao. Hindi mo gustong sila'y mapahamak. Gusto mong makita ang iyong mga kamag-anak doon sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos magpakailan-kailan pa man. That is why you share the gospel with them. Gusto mong makita ang iyong mga kaibigan sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos magpakailan-kailan pa man. That's why you share the gospel, not out of duty of responsibility, but out of love and care for them. Can you say amen? Amen. Romans chapter 1 verse 15 to 16, the Apostle Paul writes, "That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are at Rome." Verse 16, "I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Look at the feelings. Look at the feelings. Tignan nyo ang mga damdaming ipinamalas ni Apostol Pablo. I am so eager. I am so excited. I am so eager. And I am not ashamed. Yan ang damdamin ng mga taong nasa ilalim ng grasya. Hindi natatakot. Hindi ho natatakot. Siya'y masaya. Siya'y excited. Hindi siya nahihiya. Ibahagi ang pinakamagandang kwento, ang kwento ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Again, timeless principle number 9. Walk in the spirit of grace. Ano pong ibig sabihin nito? To walk in the spirit of grace is to live each day empowered by the Holy Spirit, applying God's grace instead of legalism. Let's see them again. You can see this on your screen. Kung titignan nyo po ang inyong screen, maliwanag na makikita po ninyo ang contrast. I have to, I love to. I have to, I must, I have to, I must. I love to, I enjoy, I want to, I love to, I want to. Under grace, there is so much freedom to do what you want to do and love to do. Yun yung grasya. You are free to do what you want to do and what you love to do. Under legalism, I have to, I must, and there are so much bondages there. There's so much bondage there. Grabe ang pagkaalipin sa legalismo. Mga kapatid, wala tayo sa ilalim ng legalismo. Tayo po'y nasa ilalim ng malayang biyaya ng Diyos. Palakpakan ang Panginoon. Praise God. Now, let me close by giving you the life application. Ngayong alam na natin ang principle number 9, walk in the spirit of grace. Anong application po nito sa buhay natin? Number 1, do everything in love. Number 1, write it down, do everything in love.
Do everything in love reflects the heart of grace. When we act in love, we reflect God's love for us, not as a mere obligation, but as a response to His grace. Take note, grace empowers us to love freely and serve selflessly. In everything we do, love becomes the motive, transforming actions from routine to meaningful acts of grace. Love is the greatest expression of grace in action. As 1 Corinthians 16:14 reminds us, do everything in love. Can you say amen? Number 2, do everything by His grace. Again, do everything by His grace. Do everything by His grace means relying on God's strength, not our own, to accomplish His will. Grace empowers us to live beyond our limitations, turning every task into an opportunity to reflect His goodness. Grabe ang ginagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. It is not about striving, but trusting that His grace is sufficient for every task in every moment. As Philippians 4:13 reminds us, I can do all things. How many things? I can do all things. How many things? I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya sa ilalim ng biyaya, nagagawa mong lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang biyaya, kanyang lakas, kanyang talino, kanyang husay, sapagkat hindi na ikaw ang gumagawa, kundi ang biyaya na ng Diyos ang gumagawa sa iyo. Can you say amen? Amen. Number 3, do everything for His glory. Do everything for His glory. Do everything for His glory means living with purpose of reflecting God's goodness in all we do. It is not about seeking recognition, but about honoring Him through our actions, big or small. Mga kapatid, maliit man o malaking gawain, pag nagawa mo yan sa kanyang biyaya, kaya dapat sa kanya ang kapurihan, sa kanya ang kaluwalhatian. Dahil hindi ikaw ang magaling, magaling ang biyaya ng Diyos na nasa iyo at gumagawa sa iyo. Shout amen. Ang biyaya ng Diyos ay proteksyon sa puso mo na huwag kang maging mayabang. Huwag maging Lucifer na itaas ang sarili, kundi ang biyaya rin ang nagaganyak sa atin. Ibaba natin ang ating sarili upang maitaas ang Diyos sa buhay natin. Tulad ng sinabi ni John the Baptist, I must decrease, He must increase. Kapag naitataas ang Diyos, alam mo, biyaya ng Diyos ang bida. At kapag bida ang biyaya ng Diyos, ikaw ay patuloy na napagpapala. Enjoy the rain. Sing in the rain. Dance in the rain. But never ever steal the thunder. The thunder belongs to God alone. Can you say amen? Amen. Grace empowers us to serve and work with a heart that desires to magnify His name, knowing
that He is the source of all strength and ability. Every task becomes meaningful when done for His glory. 1 Corinthians 10:31 reminds us, whatever we do, do it all for the glory of God. Can you say amen? Let's see them again. Tignan natin ang tatlong life application. Now remember the principle, walk in the spirit of grace. Here is the life application. Let's read them out loud. Ready? Sit up straight. Let's read them out loud. Number 1. Do everything in love. Number 2. Do everything by His grace. And number 3. Do everything for His glory. Do everything in love. Do everything by His grace. And do everything for His glory. And the big idea is, in Christ, I am free to serve God. In Christ, you are free to serve God in love by His grace for His glory. Again, what is the big idea? In Christ, I am free to serve God. In Christ, I am free to serve God. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today, be saved, and receive your freedom. Because in Christ you are free to serve God. If you want to receive Jesus today and be saved, we would like to invite you to pray with us the prayer of acceptance, ang panalangin ng pagtanggap. Sa lahat ng nanonood sa broadcast na ito, at maging sa lahat ng narito sa loob ng bulwagang ito, manalangin po tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mata. Kung first time mo lang ipag-pray ang prayer na ito, ariin mong isang personal mong panalangin. But if you are already a believer, you don't have to pray this again and again to be saved because you are already saved. But I am asking your good heart to pray with us, alang-alang po sa ating mga visitors sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Taas ang dalawang kamay, ipikit ang mata, at sumunod sa panalangin ng pagtanggap, malakas na panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan, hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Tinataas po namin sila sa iyong harapan na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? In Christ, I am free to serve God. Atin pong kunin ang atin pong communion elements and let us serve God with this Holy Communion.
Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God, praise God, praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? Mas malakas pa. Mas malakas pa. In Christ. Are you in Christ? You are free to serve God. Palakpakan para kay Lord. May kasamang hiyawan. Praise God, praise God. Are you happy today? I'm sure we are all happy. Of course, last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever Charito!